Isang kaso na naman ang karahasan ng yumanig sa buong Southeast Asia. Noong July 1, 2024, isang babaeng Chinese national na isa ring social media influencer ang naiulat na nawawala sa Thailand. Makalipas lang ng ilang araw, hindi na siya makontak. Wala na ring update sa kanyang social media. 2 linggo pa ang lumipas at sa panahong iyon unti-unting nilamon ng takot at kaba ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa isang araw may natagpo ang maleta sa gilid ng kalsada at sa loob nito isang sunog na katawan ng babae na pinaniniwalaang yun na nga ang nawawalang Chinese. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Southeast Asia, lalo na sa China. Dahil sa mga sunod-sunod na insidenteng kinasangkutan ng mga Chinese sa mga karatig bansa gaya ng Pilipinas at Thailand, unti-unting nabalot ng takot ang mga Chinese na bumiyahe sa karatig bansa. Sa katunayan, noong nakaraang taon lamang, may 2 Chinese nationals ang nagpunta rito sa Pilipinas para sa isang business trip sana. Pero hindi na sila nakabalik at kalaunan na diskubre na dinukot at pinaslang pala sila. Sa panahon ngayon ng digital era, kung saan napakadaling makipagkilala at makipagkita sa mga taong hindi nating lubos kilala, isang bagay lang ang paulit-ulit nating dapat matutunan. Kahit gaano pa kabait o kahit gaano kaganda ang mundo sa internet, hindi ka ligtas. Ako po si Cesa Tito, ang Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Sa video na ito, sabay-sabay nating alamin ang buong kwento sa isang simpleng bakasyon sana na nauwi sa trahedya. Siya si Yan Roy Min, 38 years old, mula sa Qingdao, China. Isa siyang content creator at influencer. Aktibo siya sa mga Chinese platforms katulad ng Xianghou, ang bersyon ng Instagram sa China, at sa Douyin, ang bersyon ng TikTok sa China. Araw-araw siyang nagpo-post tungkol sa kanyang marangyang pamumuhay at sporty lifestyle. Inilarawan din niya ang kanyang sarili bilang isang goodwill ambassador ng Asian Health Association sa China. Sa kanyang social media, madalas siyang nag-yoga, nag-golf, nag-skiing, at maging sa mga bagong trending sport sa China na disc throwing. Madalas din siyang bumiyahe mula Shenzhen, Hong Kong, Macau hanggang sa iba't ibang parte ng Southeast Asia. Nakikita din sa kanyang feed ang mga mamahaling resort, fine dining restaurants at bar hopping kasama ang mga kilalang Chinese celebrities. Sa bawat post niyan, tila perpekto ang pagkakakuha, from elegant poses to designer clothes to luxury backdrops. Para siyang isang golden girl na isinilang sa yaman at kagandahan. Ayon sa record ng pulisya, dumating si Yan Roy Min sa Thailand noong June 26, 2024, galing siyang Malaysia. Hindi pa tiyak kung bakasyon lamang ba ang habol niya o may iba pa siyang pakay doon. Noong madaling araw ng June 28, 2024, nag-post pa siya ng video habang tila nag-e-enjoy sa isang bar. Normal, masaya at walang kahit anong senyales na may masamang mangyayari. Mula June 28 hanggang 29 na natili siya sa Pattaya, Thailand. At pagbalik niya sa Bangkok noong June 30, doon na siya tumuloy sa villa ng isang kaibigan. Sa parehong araw, huling nakausap niyan ang kanyang kaibigan na si Kai. Ayon sa kanya, balak niyang magtungo sa Phuket, Thailand ng July 2, pero hindi na natuloy ang planong iyon. Makikita sa CCTV na noong July 1 bandang 4:10 ng hapon, nag-book siya ng isang Grab. Makalipas ang 40 minutes, bumaba siya sa isang eskinita sa Sukhumvit Soi 12 sa Bangkok. At pagsapit ng 5:25 ng hapon, sa kuha pa rin ng CCTV na mataan siyang sumakay sa isang puting Honda sedan. Ang nagmamaneho ay napag-alamang si Ma Qingyan. Si Ma Qingyan ay 34 years old na Chinese national mula sa Anhui, China. Sa unang tingin, mukha siyang mayaman. Nakasuot pa siya ng suit, naka-sunglasses at nagdadrive pa siya ng puting Mercedes. Sa social media, binuo niya ang imahe ng isang dashing rich boy. Lagi siyang laman ng golf course, ski resorts, mamahaling hotels, isang lifestyle na perfect sa kanyang social media feed. Madalas din siyang bumiyahe sa pagitan ng Hong Kong, Macau at Malaysia. At ayon sa kanya, trabaho daw iyon. Pero ang totoo, kakaunti ang totoong impormasyon tungkol kay Ma Qingyan. Pero paano nga ba sila nagkakilala ni Yan Roy Min? Hanggang ngayon walang nakakaalam.
Pero pinaniniwala ang isang simpleng komento mula kay Ma Qingyan sa isang social media post niyan ang siyang naging simula ng lahat. Sa isang TikTok post niya nakuha sa isang water festival, makikitang nag-comment si Ma Qingyan sa isang post. Nag-reply pa siya na parang natuwa rin sa comment ni Ma Qingyan. Mula sa komentong iyon, unti-unting nabuo ang isang koneksyon na kalaunay magiging ugat ng isang madugong trahedya. Napag-alaman na si Ma Qingyan ay dumating sa Thailand noong June 30. Nagrenta siya ng isang Honda sedan car. Ayon sa CCTV footage, pagsapit ng July 1, nagkita na nga sila ni Yan noong hapon ng 5:25 sa Sukhumvit Soi 12 sa Bangkok. Bandang 6:30 ng gabi, nagpark pa sila sa tabi ng kalsada para bumili ng durian fruit at iba pang grocery item. Namataan pa silang magkahawak kamay at tila masaya at sumakay na naman sila sa puting kotse. Bandang 6:36 ng gabi, namataan silang nagpunta sa isang villa hotel sa Sukhumvit Soi 16 kung saan sila nagstay hanggang gabi. Ngunit pagsapit ng July 2, bandang 7:02 ng gabi, makikita ang puting Honda sedan na palayo mula sa villa. Bandang 3:45 na madaling araw ng July 3, huminto ang kotse malapit sa isang masukal na bahagi na Chachoengsao Province. Sa kuha pa rin ng CCTV, makikita si Ma Qingyan na tila nagbababa ng ilang gamit mula sa kotse. Bandang 4:56 ng umaga, namataan siyang tila may sinilaban sa madilim na bahagi ng kalsada. Pagsapit ng 6:02 ng umaga, makikitang umalis na ang puting kotse. Bandang 7:27 ng umaga, nag-check out naman siya sa hotel at bago magtanghali, lumipad na pabalik ng Hong Kong ng mag-isa. Sa puntong ito, hindi na makontak si Yan at agad na nag-alala ang kanyang kaibigan na si Kai. Inireport niya agad ito bilang missing person. Nalaman rin ng pamilya niya na nawawala siya at kasunod nito, isa sa mga kaanak niya na agad na lumipad papuntang Thailand upang tumulong sa kanyang paghahanap. Humingi rin sila ng tulong mula sa Chinese Embassy sa Bangkok. Dahil dito, kumalat ang balita na may isa na namang Chinese national na dinukot at hininga ng milyong-milyong ransom sa Thailand. Pero ang totoo, mula simula hanggang dulo, ni minsan ay hindi nakatanggap ng anumang ransom call o demand ang pamilya niyan. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon. Higit sa 20 tao na may kaugnayan kay Yan bago siya mawala ang isa-isang inimbestigahan ng mga pulis. Pero isang kakaibang detalye ang lumitaw. Mula July 4 hanggang July 6, na-record ang transaksyon sa WeChat Pay account niyan. Ayon sa transaction, bumili daw siya ng durian, dumplings at iba pang grocery items malapit sa Venetian Hotel sa Macau. Isang napakahalagang lead sana ito, pero hindi rin ito agad tinutukan ng mga investigador. Sa tulong ng mga CCTV footage, nagtungo ang Thai Police sa Bang Phra, Chachoengsao Province, Thailand noong July 12 upang magsagawa ng malawakang paghahanap. Hindi nagtagal may natuklasan agad ang mga otoridad. Sa isang masukal na damuhan sa gilid ng kalsada, natagpuan nilang isang sunog na gamit, kabilang narito ang bag ni Yan Ruimin at ilang personal niyang kagamitan. Kinabukasan, ilang daang metro mula roon, may natagpuan isang malaking itim na plastik na supot. Paglapit ng mga pulis, agad silang nakalanghap na matinding amoy na sobrang masangsang at tila amoy na nabubulok. At nang buksan nila ang supot, isang nakakapanlumong eksena ang tumambad sa kanila. Ilang bahagi ng katawan ng isang babae ang sunog, naaagnas na at halos tuluyan ng nabubulok. May nakita rin silang silicone breast implant na isa'y nasa loob ng supot habang ang isa naman ay nananatiling nakakabit sa isang piraso ng katawan. Agad silang kumuha ng DNA samples at tinawagan ng pamilya niyan para lumipad patungong Thailand para sa kumpirmasyon. Sa puntong ito, lumalakas na ang hinala ng mga otoridad na maaaring noong July 1 o July 2 pa lamang, panahong nanunuluyan sila Yan at Ma Qingyan sa isang private villa sa Sukhumvit Soi 16, doon na nangyari ang krimen. Dahil dito, sinuri ng pulisya ang kwarto ng villa at doon nga tumambad sa kanila ang bahid ng dugo sa kutsyon at mga unan. At noong July 3, matapos mag-check out, tumuloy si Ma Qingyan sa isang hotel sa Bangkok. Gamit ang luminol testing, nakita rin ang mga bakas ng dugo sa lababo ng banyo doon. Malinaw na hindi aksidente ang sinapit niyan.
at ang itinuturong pangunahing sospek ay si Ma Tsingyan. Agad na naging mainit na balita ang kaso at mabilis na nag-viral online at nagsimula ng maglabasan ang sari-saring spekulasyon tungkol sa kanilang ugnayan at motibo. Si Yan Roimin di umano nakilala sa social media bilang isang glamorosang babae, mayaman at sosyal. Siya raw ay isang tinatawag na thorny rose, isang babaeng ginagamit ng kagandahan at imahe para makakuha ng pera sa mga kalalakihan. Puno ng post ang kanyang account, ang kanyang mga pagbiyahe, luxury lifestyle at personal na kwento tulad ng pressure ng kanyang pamilya na magpakasal at ang kanyang paghahanap ng tunay na pag-ibig. Ipinagmamalaki rin niya ang kanyang yaman, casino lifestyle sa Macau, isang Lion King card na di umano'y gawa sa purong ginto, elite membership sa MGM Macau Casino na ayon sa kanya makukuha lang iyon matapos gumastos ng milyong-milyong dolyar. 5 bahay, Mercedes-Benz, Ferrari, Rolls-Royce, private jet at 5 kumpanya. At sabi pa niya sa isang post, kung gusto mo akong pakasalan, pantayan mo muna ang lifestyle ko. Sa likod daw ng ningning may mga bulong-bulungan, nasangkot daw siya sa iligal na trabaho sa Thailand at ginagamit ang social media image para makakuha ng kliyente sa mga kasino. Ngunit walang kumpirmasyon ang mga alegasyong ito. Samantala, hindi rin ligtas sa kontrobersiya si Ma Tsingyan. Ayon sa ilang source, siya raw ay isang adik sa sugal at kilalang middleman sa mga kasino sa Macau at Malaysia. Sa kanyang WeChat account, madalas niyang ipagmayabang ang kanyang yaman, Porsche, Rolex at minsan pa nga'y nagpo-post siya na may sarili daw siyang helicopter. Pero may nagsasabing peke ang lahat ng iyon. Renta lamang ang mga sports car, peke ang kanyang relo at ang helicopter ay pang picture lamang. Dagdag pa, lumalabas daw sa ni Ma Tsingyan ay baon sa utang at desperado na sa pera. Dito lumitaw ang mga teorya ng mga netizen. Nagkakilala raw sina Yan at Ma sa isang dating app. Pareho nilang ipinapakita sa online na mayaman sila, parehong glamorosa, parehong sosyal, pero sabi nila pareho daw fake. Parang isang laro daw ng isang gold digger versus gold digger. Maaari raw na nahumaling si Ma Tsingyan sa image niyan hindi para mahalin, kung hindi para pagkakitaan. Habang siya naman baka iniisip na siya ang sagot sa pressure ng pamilya at isang potensyal na mayamang mapapangasawa. Ayon din sa mga haka-haka, nang sa wakas ay magkita sila sa totoong buhay, nadiskubre nilang pareho lang pala silang nagkukunwaring mayaman. At nang matuklasan ni Ma Tsingyan na hindi pala ganoon kayaman siyan, doon na daw pumasok ang galit, pagkabigo at desperasyon. Maaaring nabigo ang kanyang plano at upang hindi mabunyag ang kanyang panloloko, pinatahimik niya siyan. Pagsapit ng July 15, 2024, isang magandang balita ang lumabas. Naaresto na si Ma Tsingyan sa Macau. Pero hindi lamang sa kasong pagpatay kay Yan Roimin, kung hindi pati na rin sa panloloko at paggamit ng counterfeit items. Ayon sa ulat noong July 10, nagtungo si Ma Tsingyan sa isang pawn shop sa Central Macau para isan lang isang mamahaling branded na relo kapalit ng 50,000. Pero nahalata agad ng staff na peke ang relo. Dahil dito tinawagan na nila ang mga pulis at agad na naaresto si Ma Tsingyan sa ferry terminal habang tangkang tumatakas. Inilipat siya sa kustodiya ng Macau Police at sa tulong ng Chinese authorities, kinumpirma nilang siya ang lalaking wanted sa Thailand kaugnay ng kaso ni Yan Roimin. Sa ngayon, wala pa ring pahayag ang Thai Police. Tahimik din ang sospek at ang mga pulis. Hanggang sa ngayon, nananatiling misteryo ang kanyang tunay na motibo. Sa panahon ngayon ng digital era, hindi lang pulis ang nagpapatuloy ng investigasyon, pati na rin ang mga netizen. May kanya-kanyang silang hinala at may kanya-kanyang kwento at teorya. At ang pinakamabigat na tanong, ano nga pa talaga ang naging motibo ni Ma Tsingyan sa pagpatay kay Yan Roimin? Sa likod ng mga glamorosang post at marangyang imahe, lumilitaw ang isang madilim na katotohanan na sa sobrang paghahabol sa likes, views at virtual na imahe, may mga taong handang mamatay o pumatay para mapanatili ito. Sa pagtatapos ng kwentong ito, mag-iiwan ulit ako ng tanong sa inyo. Ano ang tingin niyong motibo ni Ma Tsingyan sa pagpaslang kay Yan Roimin? I-share ang saloobin sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong mga true crime stories, huwag kalimutang mag-like,
Mag-subscribe at i-on ang notification bell hanggang sa susunod na True Crime. Salamat!